Tayo naniniwala na yung ama, siya rin yung anak. At yung anak, siya na rin yung ama. Malinaw na malinaw, kapatid, na iba yung ama sa anak. At yung ama ay meron sariling kakanyahan. Siya yung nagsugo at yung anak ang isinugo. Sabi po rito mula sa 0998-979-0773. Magandang gabi po sa inyo. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesus Kristo ay iisa? Ano mga talata ang nagpapatunay nito? Ito ba ay literal? Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Diyos. Pag-aralan natin ito, uli, sabihin natin, yung ibang mga talaga nakakasubaybay sa atin, ulit na naman ito sa kanila. Pero dahil sa mga bago, ay ito ang ating pong stand na nakasalig sa Biblia. Ang tanong ninyo ay, iisa po ba talaga ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo? Sila pa talaga daw ay iisa. Ang Seventh-day Adventist ay naniniwala sa sinabi ng Panginoon doon sa Juan 10:30 na ako at ang Ama ay iisa. Pero ang pagiging kaisahan nila ay sa kalikasan, Brother Jerry. Sa personalidad or persona ay hindi sila iisa. Iisa po sila sa kalikasan at ang kalikasan na pinagkaisahan nila ay ang kalikasan bilang Diyos, Brother Jerry. Tama. Yung binanggit mo sa 10:30 ng Juan, ng Juan, nandun yung salitang iisa. Kasi ito nais nating ituwid yung paniniwala ng oneness. Oo, kasi may napagkakamalan ng iba na tayo ay oneness. Oneness. Hindi tayo oneness, hindi tayo naniniwala na yung ama, siya rin yung anak. At yung anak, siya na rin yung ama. Kasi malinaw na malinaw, kapatid, na iba yung ama sa anak. Tama. At yung ama ay meron sariling kakanyahan. Siya yung nagsugo at yung anak ang isinugo. Yan. Pagkatapos, yung banal na Espiritu, meron pa. Kung idadagdag mo pa yung ikatlong persona ng Kadyusan, ay yung banal na Espiritu, kasama rin. Kamukha nung ating laging binabanggit dito sa aklat ng Mateo, kapatid na Johnson, na nagpapakita at nagpapahiwatig na talagang merong kakanyahan ang ama at ang anak at maging ang banal na Espiritu. Sa Kapitulo 3 po ng aklat ng Mateo, pasimulan po natin ang basa sa versikulo 16 hanggang 17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit o sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Yan. Yung talata ay nagpapahayag na yung ama ay nasa langit. At yung anak, siya yung nabautismuhan sa ilog ng Jordan. Tama. Hindi po yun yung ama ang nabautismuhan. Hindi din po yung anak ang natinig na nanggaling sa langit. Tama. Sapagkat magkaiba po yung binautismuhan dahil si Kristo ay nasa Jordan at yung tinig sa langit na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak, ay yung tinig na nanggaling sa itaas. At pagkatapos lumapag sa ating Panginoon Kristo, ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng anyong kalapati, di talagang mayroong kaibahan. Ang ama, ang anak, at saka ang banal na Espiritu. Yan. Meron po silang magkaibang persona, subalit sila ang bumubuo sa tinatawag po ng Biblia na iisang Diyos. Kaya ang ama at ang anak, sa tanong ninyo ay iisa, opo, iisa sila, pero magkaibang persona. Yeah. Saan sila iisa? Iisa sa pagiging, iisa sa kalagayang Diyos, iisa sa kalikasan bilang Diyos, subalit magkaiba po ang kanilang persona. Iba ang ama sa anak, iba ang anak sa ama. Pero sila po ay parihong ang kalikasan ay Diyos. Tama, tama. Dahil sa Biblia po kasi meron tinatawag na attribute ang Diyos. Yung attribute of God, ito yung powerful, omnipresent, omnipotent yun, makapangyarihan sa lahat, tapos ay omnipresent, nasa lahat ng dako, omniscient, alam ang lahat. Tama. Ng bagay. At may talata tayo doon, Brother Jerry, na nagpapatunay tungkol sa kalikasan ng ating Panginoon na hindi siya natin masasabing as in karaniwang tao na katulad ng mga tao ngayon. Tama. Kaya yung pagiging isa nila ay hindi sa persona. Marahil malito dito yung ilan, Brother Jerry. Kaya magbibigay tayo ng ilang talata bilang sample kung saan naging isa yung ama at yung anak.
ang pagkiging isa nila ay hindi sa bilang, Brother Jerry. Katulad halimbawa dito, hindi po numerical one ang tinatawag doon, di ba, Brother Jerry? Pagiging isa. Natin yan, Doon sa kapitulo 17 ng Juan, ito ay lagi na natin itong ipinaglilingkod. Tingnan po ninyo, sa Biblia kasi, ang salitang isa ay merong magkaibang meaning. Parehong isa, pero minsan, kailangan mong alamin ito, depende sa konteksto at saka original na lingwahe nito. Tama. Dahil sa Biblia, mayroong absolute one at composite one. Tama. Yung ginamit doon sa salitang ang Diyos ay iisa, Brother Jerry, ay hindi numerical one. Tama. At hindi absolute, kundi yun po ay composite unity. Yan. Ang composite unity, Brother Jerry, sa Hebrew word, ay yung tinatawag nga natin, dalawang word ito eh. Oo. Anong yan yung isa? Ekad. At saka? Yakid. Yakid. Yung salitang ang Diyos ay isa, anong salita ngayon? Yan ay ekad. Ikad, nang ibig sabihin ay Composite. One. Ayan. Pag sinang composite, ibig sabihin, hindi absolute one. Hindi absolute. Ang isang magagamit po natin dito sa New Testament ay itong talata na mababasa natin doon sa Juan 17, 21 at 22. At ganito po ang ating mababasa. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo at ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Yan. Ito ang problema nung nagpapaka-technical doon sa ang Diyos ay isa. Kaya pagka si Kristo naging Diyos, dalawa na. Ayun ang sinasabi natin. Na sa Biblia, hindi lahat ng isa, salitang isa ay talagang absolute one. Mayroong isa na composite. Ano diyan eh? Totoo. Ay hindi nga lang ito, biro mo yung mga alagad. Dami sabi, at ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. At tinutukoy dito ng Panginoong Jesucristo, yung 12 alagad. Nasabi ng Panginoong Jesus, upang sila'y maging isa, pero 12. Pero magiging isa. Hindi ibig sabihin isang tao na lang at isang persona na lang. Kaya hindi numerical. Magkaroon sila ng iisang layunin, iisang kaisipan, iisang mithiin sa buhay, hindi kanya-kanya. Totoo. Nagaya naman natin na iisa. Kung papaano ang kaisahan ni Kristo at ng Ama, ganun din ang kaisahan ng mga alagad. Tama. Na bagaman marami, higit sa isa, pero isa na pwede maging isa. Doon nagiging isa si Kristo at ang ganun din yung Ama. Kung papaanong yung mga alagad ay hindi lang talaga isa, hindi lang talaga isa ang Ama at yung Anak. Tama. Yun ang ibig pong sabihin doon, kapatid. Yan.